Patuloy pa rin ang hidwaan ng Amerika at Iran bukod sa mga military infrastructure ng Iran. Inatake rin ng Amerika ang ilang tulay, airport at train station sa patuloy na sigalot sa gitnang silangan. At may mga kabayan tayo sa Strait of Hormuz na naipit sa gulo. Pero tiniyak po ng DFA na ligtas sila. Nakatutok si Jamie Santos. Kuha yan mula sa warship ng Amerika sa gitna ng muling pagpapakawala nila ng missiles. Ayon sa US Central Command, na kumpleto na nila ang 7 magkakasunod na gabing pag-atake sa ilang military infrastructures ng Iran. Kabilang sa pinuntirya ng Amerika ang Maritime Surveillance Tower sa Kalatari Port sa Gulf of Oman. Sabi ng US Central Command, ginagamit umano ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang tore upang subaybayan ang mga commercial vessels na dumadaan sa Strait of Hormuz. Dagdag pa nila, ang pagsira sa tore ay bahagi ng hakbang para mapanatili ang kalayaan sa paglalayag doon. Maging mga tulay, airport at isang train station, tinarget din ng Amerika. Sa isang tulay sa Bandar Kamir, 7 ang nasawi dahil sa pag-atake. Tinawag naman ng United Nations na unacceptable ang mga pag-atake sa mga civilian infrastructures. Muling sumiklab ang tensyon sa Middle East matapos mabaliwala ang bilateral Memorandum of Understanding sa pagitan ng Iran at Amerika. Babala naman ng isang mataas na opisyal ng Iranian military na magsasagawa ng full-scale offensive at destructive phase ang Iran Armed Forces kung magpapatuloy ang pag-atake ng Amerika. Ang ating Department of Foreign Affairs, tiniyak naman na wala sa panganib at ligtas ang nasa 3,000 Pinoy seafarers sa Strait of Hormuz na naipit sa gulo. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.